bahay lang. Mansyon na to eh. Nanggigilalas na sabi ni Ashley. Napakagikik si Light sa tabi niya. Meron ka pang nalalaman na hindi magugustuhan? Ang ganda kaya nito. Nakangiting sabi ni Ashley. Did you like it, mine? Malambing na tanong ni Light. Naluluhang tumango si Ashley. Akala niya ipapasok na sila sa loob kaya akmang hahakbang na si Ashley pero pinigilan siya ni Light. You know, there's something I want to do before we go inside. Tila nahihiyang sabi ni Light. Ano yun? Takang tanong ni Ashley at gunoon ang naging gulat niya nang lumuhod si Light sa harapan niya. I know, you still doesn't remember when I proposed on you. Kaya I want to do it again this time. Kahit 1,000,000 beses pa ako mag-propose ay gagawin ko para sa'yo. So mine, can you please be my Mrs. De La Vega? Will you marry me, mine? Can you be mine over and over again? Niluluhang propose ni Light. Umiiyak na tumango-tango si Ashley. Yes, I will. Yes. Kahit 1,000,000 na yes, isasagot ko sa 1,000,000 mong proposal. Hindi ako magsasawa. Umiiyak na sabi ni Ashley at isang matamis na halik ang ibinigay sa kanya ni Light. Isang putok ng confetti ang narinig nila na dahilan ng paghihiwalay nila. Si Miko pala ang nagpop ng confetti at kasunod ay ang palakpakan ng mag-asawang Liam at Miriam, James at Lian. Congrats sa inyong dalawa sa bago niyong tirahan. Bati na mag-asawa sa kanila. Beshi, I'm so proud and happy for you. Naluluhang bati ni Lian kay Ashley. Binati din ni James sa Light. Ano, may pakain ba sa loob? Tara, basbasan niyo na yan. Masayang sabi ni Miko. Wala, bring your own baon dito. At loko ka, ang linis-linis nagkalat ka pa ng confetti dito. Wala pa akong maid, sino maglilinis niyan? Reklamo ni Light dito. Ano ba yan? Laki ng bahay, walang foods, tapos walang maid? Bubulong-bulong na sabi ni Miko. Tara, pumasok na tayo. Huwag kang mag-alala, Miko. May dala akong pagkain kaya huwag kang malungkot. Natatawang sabi ni Miriam. The best ka talaga, mommy. I love you. Madramang sabi ni Miko. Patay gutom. Sabay na bulong ni Miko at James. Nagkatinginan sila at kumindat. First mga bro, narinig ko yun. Ano sabi niyo? Tila nang babantang sabi ni Miko. Patay gutom. Sabay na sigaw at halakhak ng dalawang lalaki. Nakisali pa si Liam. Pogi naman, macho pa. Mayabang na sabi ni Miko. Tara mine, pasok na tayo. Ang lakas ng hangin dito, makatangayin tayo. Umakbay si Light kay Ashley na tumatawa sa kanilang magkapatid. Pumasok na silang lahat. Napawaw ang lahat nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Grabe naman to. Nakakalula, Light. Hindi naman natin kailangan ng ganito eh. Reklamo ni Ashley. Nope, mine. You deserve it. I'm willing to give everything for you. Walang halaga sa akin lahat ng pinaghirapan ko kung hindi ko naman iaalay lahat sa iyo. Mahal na mahal kita, mine. And sa bahay na ito, we will make lots of babies para hindi ka malula. Kasi marami na tayo. Malanding bulong ni Light. Kurot lang ang isinagot ni Ashley dito. Kain na! Sigaw ni Miko nang tinawag nila. Miriam sila patungong hapagkainan. Natatawang sumunod sila. Light dito. Matapos kumain ay nagkwentuhan lang silang lahat sa living room. Nagtawanan, nagkwentuhan, nag-asaran na magkakapatid. Pero paborito talaga nilang pagtripan si Miko. Lahat ng kantsaw ay binibigay nila dito pero hindi pa rin nila ito mainis. Ngisi lang lagi ang sagot nito sa pang-asar nila dito. At siguradong may bawi na pang-aasar sa lahat ng mga pinagsasasabi nito sa kanila. Ang laki ng living room pero mas trip ni Miko kung umupo sa lapag habang inuupuan ang isang trophy low. Ikaw ba, Miko? Wala ka pa man lang bala kahit mag-girlfriend ha? Kahit isa, wala ka pa sa aming pinapakilala ng mommy mo. Biglang tanong ni Liam sa anak na si Miko. Ang akala nilang may inis ito sa tanong ay kabaliktaran ang nangyari. Ngumiti ng buong lapad si Miko at proud na sumagot. One day, Dad. One day. Hindi pa ngayon.
Tila makahulog ang sabi nito sa ama. O paano mga anak? Mainam pa siguro ay tumuloy na kami at masyado ng gabi. Matulog na rin kayo at magpahinga. Wala pa naman kayong maid. Kung wala ka pang makuha, Light, ay magpapadala na lang ako ng isa sa mga kasambahay sa bahay. Mahabang sabi ni Miriam sa anak. No need, Mom. Bukas po ng umaga may mga darating. Salamat po sa pag-aalala ninyo. Malambing na sabi ni Light sa ina. Niyakap din ni Ashley si Miriam at Lian. Nagpaalam na sila Miriam na tutuloy na. Sure po ba kayo na uuwi na kayo? Mukhang marami naman pong bakanteng room na matutulugan dito. Tila gusto pang pigilan ni Ashley ang mga ito sa pag-alis. Hindi na anak. Natatakot ka ba na kayo lang ni Light dito? Huwag ka mag-alala. Mabait naman yan eh. Lalo pagtulog. Tudyo ni Miriam kay Ashley na ikinapulan ng dalaga. Palabas na mga ito nang biglang umakbay si Miko kay Ashley. Dapat ka lang matakot. Kasi yan si kuya, nagiging halimaw pag madaling araw at nangangain ng buhay. Ouch! Aray naman kuya. Reklamo ni Miko sa pagpingot sa kanya ni Light. Pinagsasabi mo? And who told you that you have the right to touch her? Matalim na tingin na sabi ni Light sa kapatid. Damot, akbay lang eh. Reklamo ni Miko dito. Sabi mo? Untag ni Light dito. Wala, sabi ko ang pogi ko. Mag-artista kaya ako. Tila nangaasar na sabi ni Miko sa kuya. Bigla itong tumakbo patungong pinto ng akmang habulin ni Light. Bye-bye kuya. Sarapan mo para hindi ka iwan na Ashley ha. Nakakaloko sabi ni Miko habang palabas ng pinto. Matalim na tingin lang ang ibinigay ni Light dito. Ano ba Miko? Sasakay ka ba o iwan ka namin? Naiinis na sabi ni Liam sa makulit na anak habang nakabukas ang bintana ng kotse. Andiyan na po ang pogi mong anak, Dad. Wait lang. Ganito talaga pag pogi. Mabagal maglakad. Mayabang na sabi ni Miko at naglakad-lakad pa na tila nagmo-model. Sasakay ka ba o sasagasaan kita? Tila hindi na natutuwang sabi ni Liam dito. Andiyan na? Saka mabilis na sumakay si Miko. Natatawa naman ang mga kasama sa sasakyan, pati na sila na Light at Ashley na nasa bungad ng pinto. I love you, Ashley! Sigaw ni Miko sa bintana habang umaandar ang sasakyan. Sira ulo mo! Huwag kang babalik dito. Nugot ka talaga sa akin. Ihulog niyo ang sasakyan para matauhan. Ani, Light dito. Let's go inside mine. Nakangiting sabi ni Light kay Ashley saka ito inakbayan para alalayang pumasok. Hatid na kita sa kwarto mo tapos matulog ka na ha? Malambing na sabi ni Light. Biglang nalaki ang mga mata ni Ashley sa narinig. Ako lang mag-isa? Ang laki-laki ng bahay na ito tapos pag-isahin mo ako sa kwarto? Ayoko. Baka may pumasok dito tapos kung anong gagawin. Ayoko mag-isa. Natatakot ako. Takot na sabi ni Ashley at napayakap kay Light. Mas matakot ka pag nagkatabi tayo sa higaan. Maya, pag natutulog tayo, bigla ako sapian ng masama at rapin kita. Tudyo at tila nananakot na sabi ni Light dito. Kung ikaw mangre-rape sa akin, ayos lang. Mahal naman kita eh. Nakangusong sabi ni Ashley dito habang nakatingala sa binata. Nanlaki ang mata ni Light at parang pinagpawisan ng butil-butil kahit air condition naman ang bahay. Tila ito napipi at nakatitig habang may pagkamanghasan na rinig sa dalaga. Sigurado ka, Mine? Tila nauutal na sabi ni Light. Nakangiting tumango ang dalaga. Lalong pinagpawisan si Light at tila gusto na magtatakbo papunta sa banyo at pakalmahin ang sarili dahil mukhang may hirapan siyang umayos habang nakayapo sa kanya ang dalaga. Ayos ka lang? Nag-aalalang sabi ni Ashley dito dahil nakikitang tila natataranta ang binata. May ginawa ba siyang masama dito o baka masama ang pakiramdam ng binata talaga? Ayos lang ako. Tila may alanganing ngiti ni Light. Isipin pa lang na masusolo niya sa Ashley sa kwarto habang walang katao-tao sa buong bahay ay lumalagabog ang dibdib niya. Lalo na nang marinig ang sinabi ng dalaga na payag ito kung sakali mang may mangyari na hindi pa dapat mangyari. Alam mo, Mine, buti pa siguro patulugin na lang kita sa kwarto mo tapos pagtulog ka na, saka kita iiwan para hindi ka matakot. Tila gustong kumbinsihin ni Light ito. Ayaw niyang masira ang pangako dito na gagawin lang nila yung something na iyon pag kasal na sila.
Ayaw mo ba talaga ako makatabi? Iiwan mo ako dong mag-isa? Tila naluluhang sabi ni Ashley at tumalikod para umakyat papuntang kwarto niya. Naituro na ito sa kanya ni Light nang itur sila nito sa bahay kasama ang mga magulang nito. Wait, mine! No, huwag kang magalit. Siyempre gusto kitang kasama. Kung alam mo lang, nagtitimpi lang ako, mine, kasi nangako ako sa'yo at ayoko masira yun. Tila nahihirapang sabi ni Light dito. Pangako mo? Ano? Tila pinag-iisipan ni Ashley kung ano yun at tila clueless. Shh, ulyanin. Natatawang sabi ni Light na natigil din dahil tiningnan siya ni Ashley ng masama. Diyan ka na nga, huwag ka na rin papasok ng kwarto ko. Tila inis na talagang sabi ni Ashley at binilasan ang lakad at patakbong tinungo ang hagdan. Talagang naiinis siya kay Light, kaya mainam nang layasan niya muna ito kasi mag-away sila. Wait, mine! Huwag mo kong iwan! Habol ni Light. Nasa kalagitnaan sila ng grand staircase nang mahabol ito ng binata. Ano ba? Ayaw mo ko kasama, diba? Kaya mag-solo ka dun sa room mo. Matutulog na ako. Naiinis na sabi ni Ashley at tila maiiyak na. Pinagahampas nito si Light sa dibdib sa inis nito. Wait, mine. Listen. Yung pangako ko kasi sa'yo. Yung ano? Tila nahihirapang sabi ni Light. Ano nga? Nakangusong sabi ni Ashley. Yung, di ba sabi ko, hindi kita gagalawin hanggat hindi pa tayo kasal? Ayoko masira yun eh. Hinahihirapan ako pa magkasama tayo. Lalo na ang isipin ko pa lang na magkatabi tayo, nagiinit na ako. Lakas mo pa mangakit kahit alam kong hindi mo naman sinasadya. Mahabang paliwanag ni Light sa dalaga. Ha? Tila hindi makapaniwalang sabi ni Ashley at napatitig sa binata. Ayan. Ganyan. Tulad niyan. Titig mo pa lang nalulusaw na ako tapos kanina. Sabi mo ayos lang na-repaint kita. Siyempre hindi ko naman pwedeng samantalahin iyon. Kaya nga ito ang sabi ko sa'yo. Magkanya-kanya muna tayo ng kwarto. Patutulugin naman kita kaya huwag kang mag-alala. And one more thing. Kaya ko naman mag-antay, total 1 buwan na lang naman ikakasal na tayo. So ito nga sana. Sana'y maintindihan mo kung medyo kailangan natin munang huwag masyado magtami lagi para makaiwas tayo. Mahabang litanya ni Light pero natigil ng hinatak na Ashley ang collar ng damit ni Light at hinatak para matapat sa kanya ito. At saka hinalikan ng buong puso ang binata. Nagulat man nung una si Light ay tumugon na rin ito. Ang dami mong sinasabi. Ikaw lang ang nangako. Ako hindi. Ako nang babasag ng pangako mo. Nakangising sabi ni Ashley at muling hinalikan si Light sa mga labi. Matapos ang ilang saglit ay naputol muna ang halikan nila para sumagap ng hangin. Sabi mo yan, mine. Walang bawian. Touch move, mine. Nakangising sabi ni Light at sinunggaban ng halik sa Ashley. Makalipas ang mahabang halik ay isinandal ni Light sa may hawakan ng hagdan si Ashley. Saka tinitigan sa mukha ang dalaga. Yes, mine. Walang bawian. Nakangiting sabi ni Ashley. Nalaki ang mata ni Light sa narinig sa dalaga. What did you call me? Tila napapantastikuhan na sabi ni Light. Mine, I love you. Nakangiting sabi ni Ashley at punong-puno ng pagmamahal ang makikita sa kanyang mga mata. I love you more, mine. Tila nais maiyak na sabi ni Light at muling sinunggaban ng halik sa Ashley. Ilang saglit pa ay bumaba na ang kanyang mga halik sa bandang leeg ni Ashley hanggang balikat. Ilang saglit pa ay tuluyan ng sinakop ni Light ang buong pagkatao ni Ashley. Buong puso naman pumayag sa Ashley dito at walang anumang pagtatanggi. Isang bagay lang ang nagpagulat kay Light. Nasaktan sa Ashley sa unang beses nilang ginawa na dalawa. Ibig sabihin ay berhen pa rin ito at hindi nagtagumpay si Lander na maangkin ang kanya lang dapat. Lubos na ligaya ang lumukob kay Light. Sorry. You're still virgin, mine. I'll be more careful. I swear. Nakangiting sabi ni Light. I love you. Daing ni Ashley sa pagitan ng kanilang pagniniig.
Binuhat ni Light sa Ashley ng buong ingat patungo master's bedroom. Ang ina-expect ni Ashley na ilalapag siya ni Light sa kama para matulog na sila ay hindi nangyari. Bagkus ay ipinasok siya nito sa isang pintuan sa loob ng master's bedroom. Nakatingin siya na may pagtataka kay Light kaya hindi niya napansin kung saan parte ng kwarto siya nito dinala. Ngumiti ng nakakaloko sa kanya si Light at binulong sa tenga ni Ashley ng mahina. "We need to wash off first before we go to sleep, mine. At paliliguan kita in my very own special way." Nakangisang sabi ni Light kay Ashley. Napalaki ang mata ng dalaga at napalingon sa paligid niya. Ipinasok siya ni Light sa isang napakagarang bathroom. "Huh? Teka, CR ba to o kwarto?" Buong pagtatakang tanong ni Ashley. "You're so cute, mine." Tudyong sabi ni Light na ikinanguso ng dalaga. Umaga, nang magising sa Ashley ay wala na sa tabi niya si Light. Napaupo siyang bigla pero pinagsisihan niya iyon nang biglang dumagsa ang kirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Iika-ika niyang tinungo ang banyo. Namula siya na makita ulit ang banyo at maalala ang pinagkagagawa nila ni Light doon. Iwinaksin niya ang isip at naghilamos na siya at nagsipilyo. Nakita niya kasing may bagong toothbrush doon. May note doon na nakalagay, "Here's your new toothbrush. The blue one is mine. But I won't mind if you use it. Love you, mine." Namumula niyang kinuha ang pink at nag-toothbrush na. "Sira talaga yun." Naiiling at natatawang sabi niya. Nag-gurgle na din siya na makitang meron naman doon. Lalabas na sana siya ng medyo mailang siya. Nalalagkit ang katawan niya. Marahil ay dahil sa ginawa nila ng gabi. Naisipan niyang maligo ng tuluyan. Saktong nagtatapis na siya nang biglang bumukas ang pinto. Nakangusong si Light ang pumasok. "Ang daya, di mo ko sinabay maligo." Til nakabusangot na sabi nito. Nalalagkit na kasi ako. Saka wala ka kasi na magising ako." Nakangisi niyang sabi dito. Akmang lalapit na ito sa kanya nang mapansin nito ang ginamit niyang toothbrush. "So, you didn't really use my toothbrush?" Nakasimangot nito uling sabi. May iba naman toothbrush. Bakit gagamitin ko pa?" Nagtatakang sabi niya rito. "Sana pala hindi na kita ibinili." Tila napaisip nitong sabi. Kinuha ang toothbrush na pink at balak ng itapon nang inawat ni Ashley. "Tumigil ka nga sa kalukuhan mo. Kadiri ka. Bakit kailangan natin mag-share ng toothbrush? Mayos ka nga." Tila batang pinagagalitan nito ni Ashley. "Kadiri? Anong kadiri? We even kiss and all, and more than that, tapos kadiri? Pinadidirihan mo ako, mine?" Nalalaking matang sabi ni Light kay Ashley. "Umayos ka nga. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin yung... Basta, ayoko na nga mag-explain. Baka may isagot ka na naman. Tantanan mo tong toothbrush ko, ha? Tara, magbibihis na ako." Sabi ni Ashley at akmang hahataking palabas ng CR nang pigilin siya ni Light. "How about me? Hindi pa ako naliligo dahil inantay nga kitang magising." Reklamo ni Light. "Tara na nga. Dami mo sinabi, gusto mo lang palang paliguan kita. Dami mo pa sinasabi. Tara na, baby ko. Paliliguan ka na ni mommy." Tila nanay na sabi ni Ashley at hinatak sa may shower si Light. Inabad ni Light lahat ng suot at itinapon kung saan. Kinabig ni Light sa Ashley para madamay ito sa pagkabasa sa shower. "Wait, naligo na ako ano ba?" Awat ni Ashley dito. "Then, take a bath again. With me." Mahinang anas ni Light at hinatak ang towel na nakabalot kay Ashley at ibinato din sa kung saan. Matapos ang isang oras na landian sa banyo ay natapos din sila. "Bakit ka nga pala wala kanina nang magising ako?" Sambit ni Ashley habang nagbibihis. Kinakabit niya ang lock ng bra nang agawin ito ni Light at ito na nag-lock. Biglang bumuntong hininga na tila nahihirapang matapos makabit ang bra ni Ashley. "Bakit?" Takang tanong ni Ashley. "I just realized, mas madaling magubad ng damit mo kaysa magsuot. Kasi parang ang bigat ng loob ko pag bibihisan ka na Pwedeng hubarin ko na lang ulit?" Tila nakakalokong sabi ni Light. "Sira ulo. Teka, yung unang tanong ko hindi mo pa nasasagot." Paalala ni Ashley dito.
I'm just testing you, mine. Kinilatas ko yung mga bagong maid natin. Sambit ni Light at niyakap mula sa likuran si Ashley. Dumating na sila? Sambit ni Ashley. And I asked them to make breakfast for us. Hindi ko type yung isa. Parang flirt. Reklamo ni Light. Bakit mo nasabi? Takang tanong ni Ashley. Nagsuot ng uniform na pang maid. Nagkamali ata at pambata ang naisuot sa sobrang iksi. Tapos may pakagat-labi pa. Kanina ko pa nga gustong palayasan pero haantayin ko muna ang permiso ng mayor ako. Ikaw nang kumilatis. Sabihin mo kung ayaw mo sa kanya at ako mismo magpapatalsik. Sambit ni Light habang nakayaka pa rin kay Ashley at hinalikan sa balikat ang dalaga. Sige, tara na. Baba na tayo. Aya ni Ashley dito. Medyo paika-ika pa si Ashley kaya inilalayan ito ni Light. Sumalubong sa kanya ang mga katulong nang makita sila. Agad na humilera ang mga ito. 7 lahat sila. She's also your boss. Here. So, give her all your respect. At kung ano ipag-uutos niya ay gawin niyo. Ang malaman ko sumuway o umayaw sa kanya ay may paglalagyan. Naintindihan niyo? Tila maotoridad na sabi ni Light. Opo, senyorito. Sagot ng mga ito. Napanganga si Ashley sa narinig niyang tawag ng mga ito kay Light. Hi, good morning. Tanging nasabi niya sa mga ito. Good morning, senyorita. Sagot ng mga ito sa bayukod. Naku, huwag niyo na akong tawagin, senyorita. Tanggi ni Ashley sa mga ito. No, they will. And they need to. Tanggi rin ni Light kay Ashley. Arte. Bulong ng isa sa mga maid. May problema ba? Tanong ni Ashley dito. Akala ata ng isang maid ay hindi narinig ang sinabi niya. Po? Wala po. Tila natarantang sabi nito. You! Get your things and leave right now. Tila galit na sabi ni Light dito. Po? Bakit po? Tila maiiyak na sabi nito. Hindi mo naintindihan? Sabi ko kunin mo na mga gamit mo at lumayas ka na. Kanina ka pa eh. Pinagbigyan lang kita. Nagsuot ka ng napakaiksi. Kala mo mga akit? May pakindat-kindat ka pa? Ngayon sinasagot mong asawa ko. Ngayon pala pinapakita mo na ugali mo. Lumayas ka. Gigil na sabi ni Light dito. Lumuluhang lumayas ang babae. Grabe ka naman. Saway ni Ashley kay Light. She deserve it. What a flirt. Akala ata makakasungkit na mayaman. Lahat kayo. Siguro naman alam nyo ang mangyayari pag sumuway kayo. Sambit ni Light sa mga natira. By the way, Ashley, siya si Manang Karing. Siya ang mayordoma dito. Sabihin mong lahat ng kailangan mo sa kanya at siya nang bahalang mag-utos sa iba. Tumango naman ang matanda sa kanila. Matapos makapag-almusal ay may kinausap si Light sa cellphone ng palihim kay Ashley. Hello, Lian? Okay na ba yung surprise engagement party ko for Ashley? Yes, kuya. Ayos na ayos. Ako pa ba? Tila mayabang na sabi nito sa kapatid. Sige, I trust you with this. Make sure na hindi mabubuko. I want it to be the most beautiful engagement party ever for my love. Nakangiting sabi ni Light. Wow, ang sweet. Tudyo ni Lian. Hindi pansin ni Light ang paglapit ni Ashley kaya rinig na rinig niya ang sinasabi ni Light. Talagang sweet ako. Thanks for always being there when I'm in need. I love you. Nakangiting sambit ni Light kay Lian sa phone. I love you too, kuya. But you need to check my plans first before I proceed. Punta ka kaya now na? Sabi ni Lian sa kuya. Okay, baby. I'll be there. Wait for me. Sabi ni Light at masayang pinatay ang tawag. Mine? Where are you? Tawag ni Light sa buong bahay. I'm here. Sagot ni Ashley. Inayos muna ni Ashley ang sarili bago humarap. My God, did you cry? Bakit namumula ang mata mo? Nag-aalalang sabi ni Light. Tapuwing lang ako. Palusot ni Ashley. Are you sure? Tila ayaw maniwala ni Light dito. Tango lang ang sagot ni Ashley. Nagpaalam si Light na may pupuntang importante at babalik din agad.
Tumango lang si Ashley at hinayaan itong umalis. Bumalik si Ashley sa kwarto at doon umiyak. May iba pa siyang mahal. Pero sabi niya akong mahal niya. Ayaw niya na ba sa akin? Halis ba ako? No, hindi. Kailangan ko munang linawin ang lahat. Sa kami nangyari na sa amin, paano kung mabuntis ako? Ano ba, Light? Naguguluhan ako sa'yo. Umiiyak na sabi ni Ashley at nakatulugan na ang pag-iyak. Nalimpungatan sa Ashley sa pagkakatulog na maramdaman ng isang mahigpit na yakap sa kanyang bewang. Mine, wake up. Let's eat dinner. Napasarap ng tulog mo. Mahinang bulong na Light sa tenga ni Ashley. Tahimik lang na tumayo si Ashley at hindi na sumagot. Diretso siyang tumungo ng banyo nang hindi kinikubo si Light. Masama pa rin ang loob niya dito dahil parang meron itong itinatago sa kanya. What's the problem, Mine? May masakit ba sa'yo? You want us to go to the hospital, Mine? Nag-aalalang sambit ni Light kay Ashley. Iling lang ang sinagot ni Ashley at tinuloy ang paghihilamos at pagtutoothbrush. Napahimbing ang tulog niya at hindi na namalayan ng oras. No, there is. Bakit hindi mo ako kinikibo? May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Nag-aalala na talagang sambit ni Light kay Ashley. Saka nito nilapitan ang dalaga at niyakap ng mahigpit. Napansin ng dalaga na parang nabasa ang bandang balikat niya and found out na kaya pala ay lumuluhan na ang binata mula sa pagkakayakap sa akin niya. Nababasa na ng luha nito ang balikat niya. Mukhang nagtampo talaga ito dahil sa hindi niya pagpansin dito. Marahil nga ay mali ang pag-aakala niya dito. Hindi niya lang siguro naintindihan ang mga sinabi nito sa kausap. Baka naman ang mama nito o si Lian ang kausap nito kaya nag-I love you ito doon. Hinusgahan niya ito kaagad. Nagsisi naman agad sa Ashley at hindi na napigil at napaiyak na rin. Sorry. Sorry, Mine, sa pagtrato ko sa'yo kanina. Hingin pa umanhin ni Ashley dito. Bakit ba kasi? Umiiyak na tanong ni Light. Masama lang ang gising ko. Sorry na. Pagdadahilan niya rito dahil nahiya siyang sabihin ang totoo. Pinagdudahan niya ang pagmamahal nito sa kanya agad. Hindi naman siya nito iiyakan kung hindi siya nito totoong mahal. At kung sakali magkaroon nito na ibang mahal ay hindi niya ito basta-basta hayaang mawala sa kanya. Hindi siya aalis sa tabi nito kahit anong mangyari. Ganoon ito kamahal ni Ashley. Okay, natakot naman ako doon, Mine. Baka maya kasi bigla mo na lang akong iwan eh. I got scared just by thinking of it. Kung galit ka o inis o anuman, kahit pa masama ang gising mo, simangutan mo ako ayos lang o bulyawan. Wag mo lang ako hindi kakausapin. Hindi ko yun kaya, Mine. Mababaliw ako. Pakiusap ni Light kay Ashley.